Hi, magandang araw po muli mga ka-jackers. Welcome po muli sa aking channel, Jack of all trades, Master of none. At sa video na ito ka-jackers ay aking ituturo sa inyo kung paano mag-PMS ng Hyundai Accent na CRDI. 2017 model ito mga ka-jackers. So ang gagawin natin dito, maglinis tayo ng EGR niya. Actually ka-jackers, ang EGR nito ay electronic na. Tapos yung kanyang mga yung mga kanyang intake manifold ay lilinisan din natin yan. Yung sa intercooler niya, lilinisin din natin. So, yun, regular maintenance lang naman ito. Preventive maintenance service lang naman to. So, yun, ituturo ko sa inyo alin yung mga babaklasin ka-jackers. So, yan mga ka-jackers, siyempre unang-una, yung battery, disconnect natin. Yan, dalawa kasi babaklasin din talaga natin itong baterya nito. Tapos air cleaner. Yan, itong MUF sensor, MEF. Babaklasin din natin. Tanggalin lang natin doon. Ito yung breather niya na nakakabit sa intake manifold, sa intake pipe. Yan. Sa intake hose. Tapos babaklasin natin yan. Yan, ganyan. Actually, binunot yun. Dinidemo ko na lang mga ka-jackers. Tinanggal ko na rin talaga mga clamp niyan. So yan, pagkatanggal ng air cleaner, yan meron naman ditong 12 na bolt para sa battery, para makalas natin yung battery. And then yan, babaklasin, daming babaklasin dito ka-jackers. Ito, babaklasin natin yung cover ng makina. Yan, babaklasin natin to para ito aalisin natin. So mamaya papakita ko na lang pagka isa-isa natin So unahin ko man baklasin tong air cleaner, then battery, then yung mga hose na yan. Babaklasin yan para ilabas natin yung EGR. Ang EGR kasi nito talagang nakaipit sa ilalim. Actually ito yung EGR niyan. Dito. Papunta rito yan. Tapos may mga connection pa yan sa ilalim. Andun yung EGR pipe papunta sa tambutso. And then meron pa dito rin. Ito. Yan, babaklasin din yan. Kasi nakakabit din sa EGR papunta dito sa intake manifold. So yan, babaklasin ko muna. So yan mga ka-jackers, pagkatapos matanggal yung rito, yung air cleaner, yung sa battery, tsaka yung pinapatungan ng battery. Yan na itsura niya. So next naman, ito yung EGR niya ka-jackers, itong sa loob na to, diretso hanggang dito. Ayan. Ito yung socket ng EGR. Ito. Yan. Hanggang dito yan. Yun. Tatanggalin lang natin ito yung linya ng tubig. Saka itong linya ng fuel din. Itong dalawa. Fuel line, itong mga vacuum hose, yan, yung harness, yan, babaklasin natin. Huwag na natin baklasin, at saka yung hose na to, linya ng tubig din. So, huwag na natin baklasin tong yung thermostat housing, yung elbow niya, yung kabitan ng radiator hose. Kasi nadudukot naman. Yung iba kasi binabaklas pa yan, ay ang problema, may isang tornilyo dun sa ilalim yan, kaya mahirapan sila magbalik pag Kaya hindi na dapat kinakalas yan. So, yan na lang. Yung radiator hose dito, nakakabit papunta dito, ilalim. Yan, dito. Yan, tinatanggal natin yan. So, sa EGR pa lang tayo ngayon. So, ayan, pagkabaklas natin yan, saka ito, dito, dalawa. Sa linya din ng, ng exhaust. Yan, babaklasin natin yung mga yan. Ay mga ka-jackers, natanggal ko na yung mga tornilyo niyan sa EGR niya. Assembly, so ilalabas ko na siya. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga tornilyo na binaklas. So nabaklas ko na yung mga tornilyo niyan, so pwede na natin siya ilabas. Yan. Naku, may nalaglag pa. Ano ba yun? Wala pala, pumitik lang. Ayan. Ayan siya. Sabit-sabit pa. Ayan siya mga ka-jackers. So, yung sa ilalim, sinabi kong dalawa, dito,
Ayan, itong dalawang to. Tsaka yung dalawa doon. Mahaba. Ito yung sa papunta sa tambutso, sa exhaust. Yung dalawang to. Tapos ito yung bolt doon sa GR. Tapos, yan yung isa dito. Yan. Yung isa dyan. Tsaka yung dalawa rito. Yan lang ang babaklasin yan. Ayun mga ka-jackers, pagka pagbaklas nitong EGR para ihiwa-hiwalay natin para malinisan natin yung loob. Yan, itong mga allen bolt na ito paikot. Yan. So babaklasin natin yan mga paikot na allen bolt yan. Ganun din sa kabilang side. Ayan. Kabilaan din yan. Kailangan ihiwalay natin to dito na portion. Din sa kabila din ihiwalay natin tong portion na to. Para malinisan natin yung mga loob na ito kay puro puro carbon kasi galing sa tambutso yung pumapasok dito. So yung mga ka-jackers, nagkahiwa-hiwalay na sila yung ating EGR. So kung mapapansin natin, ayan, mga carbon build up na yan, oh. Tingnan natin, yan, kita, oh, kapal na. Yan yung dapat laging nililinis natin dito. Karoon tayo ng maintenance nito lagi. Yan ang sa diesel, yan, oh. Kita mo yung mga carbon na yan, oh, kapal. Kabilaan, tagusan yan. Oh, maliliit na lang yung butas dahil sa carbon. So lagi. Ito yung EGR valve talaga niya. Yan, andyan yung valve sa loob niyan. EGR valve. Makikita dito yung valve stem na lang. Ayan, oh, kapal na rin ang carbon sa loob. So yan ang malilinisan natin sa EGR. Pagka ito kasi pabayaan mo hindi mo nalinisan at ito nang bumigay, ito buo to na bibilhin mo, medyo mahal din, madugo din ang presyo nito ka-jackers. Nasa 8,500 ang presyo na itong EGR valve na ito na electronic pag ito ay nasira. So yan, linisan mo natin. Ayan mga ka-jackers, ang paglinis nito, una, kung meron kayong compressor, hangin, pwedeng para hindi masyadong magastos sa ating throttle body cleaner. So ito isang ginagamit ko ka-jackers paglinis nito. Pero para una-una hinahanginan ko muna para mabawasan yung mga carbon carbon deposit nito. And then pagkatapos kong hanginan, ito yung gagamitin ko ngayon, yung ating throttle body carb cleaner. So yan, i-spray lang namin yan dyan. Makita nyo, talagang lulusaw talaga yung malulusaw talaga yung dumi. Ayan, oh. Oh. Ayan, makikita nyo, oh. Talagang lalabas talaga yung kulay ng aluminum, yan. So yan lang naman ang paglinis niyan, pati dito, yan, tsaka ito linisan din natin. Ito lang gagamitin natin. So yan. Ayan mga ka-jackers, malinis na siya. Ayan, ready for assemble na siya. Yan, assemble natin siya uli para ikakabit naman natin doon. Bubuuin natin siya. So ayan ka-jackers, nabuo na siya uli. Pero mamaya lang natin ibalik yan. Isabay-sabay na natin pagkabit yan. At next muna tayo. Ang pagbabaklas na itong maglinis tayo ng intake manifold. Babaklasin itong mga hose na to. Meron itong sa mga na ito ka-jackers, yung sa mga hose clamp na ito, meron yung nakatakip na ganito. Nakakala mo nakasealed na hindi mabuksan, pero sinisikwat lang ito ng screwdriver para maalis. Yan. Para mapipihit natin yung niya, yung kanyang hose clamp. Yan. Ganon din sa ibang mga hose na ito, mga hose clamp na ito na dipihit, mayroon siyang takip. So yan, babaklasin natin to. And then itong manifold, alisin lang natin itong mga nakakabit dito, ang mga nakaharang. Ito yung map sensor nya, alisin natin to, gutin natin yan. Then yung mga dito sa ilalim,
Meron dito kasi mga ano sila alam, yun mga nut lang. Yan, ito ay bolt na to, ayan. Kabilaan niya, meron din yan sa kabila. Meron ding bolt dito, ayan. Para maalis lang yung ano, diyan kasi nakakabit yung mga bracket ng mga harness niyan. Tsaka may mga linya-linya diyan. Tsaka ito sa intake manifold runner na sensor, motor, ito. Alisin din natin to para mabaklas natin yan. Itong ano sa fuel line niya, ito babaklasin din natin. Tsaka yung isa na delivery line magmula sa primary pump niya, kakalasin din natin to. Itong ano na to, itong linya na to, yung isa na to. Yung dito hindi na, so ito na lang, yung papunta na lang sa kanyang primary pump. Yan, babaklasin natin yan. And then yung mga tornilyo na lang na naka ano sa puno, yan, yan mga yan, hanggang dito yan. Dudukutin lang naman yan ng ano 12mm na socket, tsaka may extension. Yan, so babaklasin ko muna ito para malinisan. By the way mga ka-jackers, ito yung ano, yung intercooler ng ano, ng turbo ng ano, nitong Hyundai Accent na dito sa may ilalim ng ano, sa may harapan gilid ng radiator. So yan, ito hindi ko na ibaba, pero lilinisin ko siya. Meron naman kasi akong compressor dito. So mapapansin mo yan, oh, nung tinanggal ko yung hose sa baba, talagang yung langis, ayan, oh, kita mo talaga, yung tumulo na nga yung iba, nasa ano, nasa baba na. So ang gagawin ko dito, pasukan ko na ng gasolina to sa itaas, kasi pababa naman yung mga ano niyan, mga tubo na yan, bababa naman lahat yan. And then sprayan ko na ng gasolina yan hanggang malinis na yung ano, yung pumapatak sa baba, hanggang mawala na yung langis. Then bugahan na siya ng hangin. Pagkatapos gasolina na lang yung gagamitin ko diyan ka-jackers. Yan, lilinisin ko yan. Ayun mga ka-jackers, oh, talagang pumapatak na sa ilalim yung gasolina na. Linis siya. Ayun mga ka-jackers, babaklasin na natin yung intake manifold niya. Tinanggal ko na yung map sensor dito. Talagang yung map sensor niya, makikita mo talagang grabe, oh. Grabe yung carbon deposit. So linisan natin yan. Ang panglinis natin dyan ay ano, yung map sensor cleaner talaga ang ginagamit ito, kasi maselan ito. Huwag natin gamitan ng ibang panglinis ito. So yan, babaklasin lang itong ano, itong intake manifold runner nya, motor, sensor yan. And then mayroon yan mga bolt sa ilalim. Yan na yan, may mga bolt dyan yun. Basta lahat yan, mga ano, siyam na piraso yan mga ka-jackers, siyam na piraso. And then last, yung dito, may isa dito banda, ito, para bago natin mabaklas. So yan, pagkabaklas natin lahat ng mga bolt doon, may dalawang nut kasi may dalawang stud yan, din isang bolt dito, pwede natin ngayon baklasin kasi tinanggal na rin natin yung ano dito, ito, yung mga G's dito na naka-clip sa ano, naka-clip sa mga harness nya saka linya. So ito, pwede na natin siya ngayong baklasin. Yan. Yan, iwas lang natin yung mga ano niya, yung lahat ng mga nakaharang sa kanya. Ayan. So yan mga ka-jackers, kitang kita ang mga carbon deposit nya. Grabe. Ito yung sa overrunner throttle nya. Yan. Grabe, ang kapal na talaga ng kanyang mga carbon deposit sa loob. So yan, linisin natin yung ilalim na yan sa loob. Dito makita natin to yung ano, tindi rin ng dumi. Ayan. So yan, lilinisan natin yan lahat para may kabit na rin natin. Pati yung dito mga ka-jackers, yan, linisin din natin yan. Bali spray tapos punas-punas lang. Huwag ingatan lang natin walang makapasok sa loob. Kung pwede, habang nilinis mo yan, kung may vacuum
kung may vacuum cleaner ka, pwede yun habang kinakuskus mo, ibabacuum mo para sigurado na aatras yung lahat ng mga dumi mahihigop, hindi siya papasok sa loob. Yan mga kajakers, linisin muna natin. Hi, maulan araw mga kajakers. Grabing ulan ngayon. Bagyo ata. Meron nga daw bagyo. So, pang day 2 ko na ito kajakers. So, yan. Malinis na yung ating yung sa cylinder head mga sa intake port. Yan. And then ganun din yung mga mga piyesa natin, ready na para sa pagsalpak. Ayan. Ayan yung map sensor nya. Malinis na. Ayan yung tick manifold natin. Ayos na. Malinis na. Tapos, yung EGR natin, nalinis na rin at naka-assemble na. Yan, grabe itong nakaraan. Sobra ito na napakakapal ng ng carbon deposit na. So, kung mapapansin nyo mga kajakers, wala yung mga o-ring dyan. Lahat ng mga, wala yung mga o-ring. Kahit yung dito, wala din yung mga o-ring. Yan, kasi tinatanggal ko talaga yan kajakers pag naglinis. Kahit sa map sensor wala din yung o-ring kasi hindi natin isama sa paggamit ng kasi ang dami kong naubos. Halos apat yung naubos ko. Ito hindi pa nga rin kinaya kaya tinira ko na ito ng pressure wash para matanggal talaga yung carbon deposit lalo sa loob kaya grabing napaka dumi sa loob. Ayan. Napapansin sa loob, okay na. So yung mga kajakers, simbolin na natin to, ibabalik ko na. So yun lang naman tatanda natin to. May mga siyam na na bolt dito. Tapos merong isa dito. Ayan. Pagkabit natin doon. Tapos ito, yan, kakabit din natin muna yung dito bago natin isalpak yan. Kakabit din natin muna to. Yung sa EGR na flexible pipe na ito. So, kasi hindi na madukot kasi pag nandun na, pag nakakabit na tong manifold, hindi na to madukot kaya kailangan ikabit na muna ito bago natin isalpak doon. So, yung mga kajakers, isasalpak ko muna. At makita natin mamaya pag nakakabit na lahat, ipapakita ko ulit. So, yung mga kajakers, sobrang lakas na talaga ng ulan dito sa aking paligid. Grabe na. So yan, tuloy pa rin ang laban mga kajakers kahit bumabagyo na. Kailangan matapos ang trabaho. Ayan, ikabit ko na yung intake manifold. Kompleto na siya lahat doon. Then sa EGR na tayo. Dito na tayo sa EGR valve mga kajakers. Ito, assembly. So yun nga, sabi ko lang sa inyo, tatandaan lang itong mga tornilyo. Tulad na ito isa. Tapos yung dito, yung dalawa dito, tsaka meron ding dalawa dito. Ayan, dito, tsaka yung dito, yung sa papunta sa tambotso. So yun yung dito kajakers, yung dun sa dulo. Try ko ipakita makita yung absensya na mga kajakers, sobrang ingay, lakas ng ulan. So yan, ito yung tornilyo dito dalawa. Yan dito, dalawa, tsaka yung sa yan, dyan. Ito sa itong flexible pipe na papunta sa tambotso, nakakabit sa EGR. Tsaka yung dito, ayan. Tsaka yung dito, sa ilalim, yung isa ito. Yan, tsaka yung mga fuel lines, kabit natin yan. So yung mga kajakers, nakakabit na yung EGR nya, yung EGR valve assembly. Ayan. Nakatago na ulit na sa ilalim. Yan, lahat ng mga tornilyo nakakabit na. Ayan, ito yung sinasabi ko dati na kailan mauna to ikabit yung nasa labas pa kasi mahirap nang adukutin yan dyan. Hindi na pwedeng maikabit yan dyan. So, dito lang ang huli natin kinabit. Yung dito, yung dalawang bolt dito. So, yan. Nakakabit na siya uli. So, next, ikakabit naman natin yung mga yung dito na sa
hose ng turbo niya. And then yung kabitan na ng battery. Yung battery bracket na. Then yung ECU niya, i-fix na rin natin. So finishing na tayo. Matatapos na ito. So yan, ikakabit ko muna yung mga natitira pa. Mga harness lahat, ikabit na rin. Ayan, sige. Tuloy na muna. So ayan mga ka-jackers, nakompleto na. Naikabit ko na lahat. Yan yung coolant, kina rin na dinagdagan. Yung mga nireplenish ko na rin yung mga kulang. Kaya di ko tinakpan yan kasi habang umaandar kasi bababa pa. Kaya dinadagdagan ko na lang siya unti-unti. Yan yung cover na lang ang ikakabit ko. Ito na lang. Shoot na lang naman to dito. Yung mga butas na to. Ito. 4 dito. Shoot lang naman din. Susuksok na yan. Yan. Tatlo lang na butas. Isushoot natin yan. Yan. Dindiin. Yan. Pleto na. So, start na lang natin. Mga ka-jackers, start ko na lang. So, ayos na mga ka-jackers. Umandar na kahit bumabagyo, tuloy pa rin. Tinuloy ko pa rin ang pagtatrabaho nito. Ay, bago nga pala tayo magtapos mga ka-jackers, nais ko magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa aking channel. At kung aksidente mo lang nabuksan ang aking channel, ka-jackers, o dati ka nang nagsusubaybay sa aking mga video, maraming salamat sa inyo ka-jackers. At sa mga baguhan, huwag nyo makalimutan na suportahan ang ating channel, Jack of all trades, master of none, at i-hit ang notification bell upang updated tayo sa mga uploaded video natin. Click like and share. Maraming salamat mga ka-jackers. God bless.